Okay, so let's go to Amazon. So para makapag-product list po tayo, we have to go to Amazon Seller Central account. No? Open lang natin yung account natin. Once na ma-open mo na siya, no, you can now start creating or product listing your product. No? So all you have to do, pagpasok niya sa dashboard, all the way up sa left upper part, no, click mo lang itong portion na to, yung tatlong lines. That means menu. Pag clinic mo siya, no, you will see some different yung panels. Okay? But you can also go here sa catalog, sa footer, sa baba. Makikita mo dyan add products. So dito din, pwede rin dito sa catalog. From there, you can go all the way sa sub menu. Then click mo yung add product. Okay, dito na yung crucial part. So sabi ko dito kanina, kailangan natin ng barcode. We have to look for an item na meron ng barcode. Otherwise, kung wala pong barcode kayong makuha or wala kayong mahanap ng barcode, I mean yung item na walang barcode, that's fine. Okay, we can list that as generic. Okay? So since yung item na yon, yung nakuha ko sa internet, no, wala siyang barcode. So we can still list that but as a generic. Kung gusto niyo magkaroon ng sariling barcode yung item niyo, you can purchase it. Go to Google and search niyo yung tinatawag ng gs1.org. So dito po sa gs1.org, pwede po kayo dyan bumili ng barcode. Sir, para saan po yung barcode? Yung barcode po, essential ni Amazon para po ma-sort niya yung products nyo. Kung para saan ba yung pinost mo na to. So, yun po yung use ng barcode. So, dito sa next page na kung saan pa nag-add na kayo ng product, hihingin niya kayo ng barcode. So, there are different types of barcode. We have UPC, EAN, ISBN, or ASIN. So, since wala ako noon, we can click this, itong link dito sa baba. I'm adding a product not sold on Amazon. So, meaning to say, bago siya, okay, or generic siya. So, yun yung mga ilalagay natin dito dito sa link na to. Tanong, sir, ano ba yung mga items na walang barcode? Dito na papasok yung tinatawag na bundle. Kapag po bundle yung item mo, i-add mo po siya dito. I'm adding a product not sold on Amazon kasi wala pa siyang barcode. Although may barcode yung iba-ibang item, but pag kinumbine mo siya as bundle, consider na po siya na wala siyang barcode. Kasi bundle eh. Kumaga, kinumbine mo lahat into one product. Diba? Ano pa yung mga ibang product na walang barcode? Number two is yung mga handmade items. Okay, yung mga gawa yung mga craft. Okay, kung nag-ano po kayo, gumagawa kayo ng keychain, no, yung mga gamit niyo is epoxy, mga ganon. Or kung nag-ano kayo, yung nagtatahi kayo, yung ganchilyo ang tawag ba doon? Okay, those are considered as handcraft or handmade materials or product. So pwede mo siya ibenta sa Amazon. Then when you start listing, no, you can add here sa baba. So sabi ni March dito, per barcode po ba ang bayad sa GS1 or may subscription fee? Kapag po nag-register kayo dito, no, there are different plans na kung saan pwede kayong makakuha ng different quantity of barcodes. So ang pinakamura I think is 10 barcodes. I'm not sure, pero check niyo na lang guys dito sa gs1.org. Merong price dito. So ang pinakamura is yung 5 pieces of barcode. Meaning to say for example, binebenta yung cup, pero different variation. Different size, different colors. Consider as one barcode siya. Kasi cap pa rin siya eh. So kung lima yung yung lima yung barcode na na-purchase mo sa gs1.org, yung isa pwede mong gamitin sa sombrero lahat. Yung isa naman pwede mong gamitin sa mga t-shirt. Pangatlong barcode pwede mong gamitin siya sa mga bag. Yung pang-apat pwede mong gamitin siya sa shoes. Tapos yung panglima naman pwede mong gamitin kung saan pang ibang items. Okay, considering at different variant pero isang barcode. So since I think magbebenta pa lang kayo ng mga less than 5 items. So you can consider purchasing yung pinakamura. The cost is around 250 dirham, yung 5 piece of barcode ata yun or 10. Okay? It's also good investment naman kapag nakita yung okay yung Amazon. Then you can start purchasing barcode. So since generic lang yung item natin, no, I will start adding the product. Dito na yung niche na tinatawag ni Miss MJ kanina. So there are different niche or different categories na kung saan you can look dito sa search bar kung saan magfo-fall yung item mo. Okay? Saan ba magfo-fall yung plastic bag, guys? Lagay lang natin dito, ice bag plastic. So, pag sinearch mo yan, magpuproduce si Amazon ng different categories na kung saan you can consider putting it there. So, for example, yung ice bag plastic natin, nag-suggest si Amazon na yung product type is ice chest.
So sporting good, camping, hiking. No, this is not. You can also look for other kitchen tools and gadgets, barware, ice cube molds, and trays. I think this is the perfect category. Pag nakuha mo na yung perfect category na para sa item mo, then you can now click here. Okay, select mo lang yan. Then after that, puproceed ka na sa next page. So sa next page, ito na yung crucial part. Kapag mag-add ka na ng item, no, nakuha mo na yung category na gusto mo. Now dito, ito yung sinasabi kong barcode. Okay, kapag po yung item mo may barcode, you can put the barcode here. Yung barcode, it composed with different digits. So for example, ganito. Then you have to determine kung anong klaseng barcode siya. Hindi po kasama dito yung QR code, guys, ha. So since walang barcode yung items natin, you can click I don't have a product ID. Okay, click mo lang yung I don't have a product ID and then product name. Ito na yung sinasabi ko kanina na product title. So yung product title natin is, lagay natin dito ice plastic bag white horse. So kailangan the longer the description, much better. Kasi this is what we call optimization. Diba? The longer product title, much better siya. Kasi kung ano yung ma-hit niyang keyword na sinesearch ni customer, pwede may chance na lumabas yung item mo. Let's say for example, ice plastic bag or maybe I will put white horse ice plastic bag or ice cube. Yeah, kasi pwede na yan. This is only an example. Pero much better guys again, kapag mag-create kayo ng product name or product title, it should be mahaba. Try to hit maraming search, yung search na key phrase or keyword. So ice plastic bag for ice cube. Okay, inulit ko yung ice para pag sinearch nila na ice plastic bag or ice cube, no, lalabas yung item ko. Okay, so dito sa brand name, no, kapag po kayo magpa-product list, okay, kapag wala kayong barcode, always consider the item na generic. So click mo lang to, this product does not have a brand name. Although yung product natin is White Horse, but we don't have the barcode. Okay, this is what we call generic item. Okay, so click mo lang yung I don't have a product ID and dito sa baba, brand name, I don't have the brand name, so I will click this. You can sabi dyan, this product does not have a brand name, so meaning to say generic siya. Okay, although White Horse yung brand pero wala tayong barcode. Pag okay ka na dyan, you can go here sa baba, then click mo yung continue. Okay, so next page, okay, meron nanditong hinihingi yung manufacturer. Okay, so sa manufacturer, let's say for example, yung manufacturer is White Horse, but I think hindi to gagana. Pag hindi siya gumana, you can put generic one. So yung dimension kanina, okay, so yung dimension na mention kanina sa group chat yung ano niya, yung size niya, asa na yun? 3 by 16. Ito ba yung size? Is it inches? Ano bang size 3 by 16? O nga 4 by 12 yung nasa image. So 30 centimeters. So 10 by 30. So here you can put 30 sa length. You can put 30. So width, you can put the 10 centimeter. And yung top, okay, pwede na yung 1 centimeter. Kasi ganun kakapal siya. 1 centimeter yung, yung height niya, yung thickness niya. Pag okay na-fill upan mo na yung information, don't click yung save and finish, guys, ha. Huwag nyo muna i-click yan. So, try to fill all the required na information. So, makikita nyo sa taas, mayroon pa dyan ng mga tabs na kung saan kailangan yung fill upan. So, you need to go to description. Click mo lang yan. Don't click save and finish muna, ha, kasi mag-error siya. So, description, kasi may exclamation point siya. So, since wala tayong product description, although pwede naman natin kunin yung product description doon sa yung kanina sa Shopee. But kung wala kayong ibang makuha na pwede nyo ilagay sa product description, I will tell you kung saan nyo pwedeng kunin yung product description. So while waiting, I'll type here Google. Ito po yung isa sa mga pwede nating puntahan kapag po maghahanap tayo ng product description. Type mo lang sa computer mo ng Google, then you have to go to ChatGPT. Okay, so para hindi na kayo mag-construct ng sentences, go to ChatGPT. Then doon kayo humingi ngayon ng product description. So click ko lang yung ChatGPT, introducing ChatGPT. Click lang natin 'yan. So try ChatGPT. So kailangan niyo lang mag-sign up diyan using your email account. Okay, kung meron naman kayong source ng product description, katulad ito sa Shopee, pwede ko kunin yung product description dito. Okay, try natin kunin. Teka lang ah. Ayan, usog lang natin. Okay, so napaka yung niya, yung description niya, napaka late lang. I mean, hindi ganun kahaba. So, ang tip ko lang guys, kapag magpa-product listing kayo, damihan niyo yung product description kasi
sa rules ng or yung algorithm ng optimization, mapupunta yung product niyo sa pinaka first page ng Amazon kapag po maraming information, kapag marami yung or mahaba yung product description. So dito sa ChatGPT guys, ito yung isang AI platform na kung saan pwede kayo magtanong ng kung ano-ano mga pwede nyo itanong, pero limited lang siya. Pero yun nga, kapag gusto niyo mag-construct ng mga paragraphs, sentences, yung ChatGPT po yung palagi kong nire-recommend kasi po ang ganda niya and mabilis magbigay siya ng ano ng nung sagot. So for example, gusto ko maghingi sa kanya ng product description ng ice cube. So lalagay ko lang diyan, write a product description for ice cube molder. Ayan. So pag click mo yung enter, automatically mga within the seconds, no, magbibigay siya ng product description. 'Di ba? Ganun lang kabilis. Okay. So kung okay na 'yan, no, you can now copy yung mga paragraphs. You can also try to check, no, basahin niyo yung product description na binigay sa inyo. Pero since example lang naman to, I will just copy paste the product description. Okay, so meron na tayong product description guys, no? And pwede ko din sana kopyahin lahat pa to. Okay, kopyahin natin lahat. Meron na tayo yung napakahabang product description. Then after that guys, no, we can now move to images. Mamaya punta natin yung vital information. Yun meron na pala, yung description okay na. So let's move on dito sa images. Okay, so sabi dyan, see image guidelines. Ito yung sinasabi ko kanina. Sabi dyan, the product must fill at least 85% of the image. Meaning to say guys, kapag po kayo maggagawa ng ano ng design like this, kailangan sakop niya yung 85% nitong artboard na to. And number 2, sabi dyan, main images must have a pure white background. So, kailangan naka-white background siya. Then, images size, at least 1,000 pixel, the longest side, and 500 pixel on the shortest side. Okay? And then, yung format niya kanina, it should be JPEG, and you can also use TIFF and GIF format. Okay? And then, dito sa baba, no, you can now try to upload all the images na ginawa mo kanina. And you can also do yung one-time uploading. Click mo lang to, upload multiple files, and then, punta ka lang din sa ano mo, sa file na ginawa mo, no? Then, click mo lang yung OK or yung open. Then automatically mag-upload na siya. So may mapapansin niyo kayo guys, dito sa baba may nakalagay na main. Okay? So pipiliin mo ngayon dyan guys kung alin na plastic bag yung gusto mo lumabas sa pag search yung customer, yung makikita nila sa ano sa Amazon. So I prefer this one, no? So yun na yan. Pwede na yan. Okay? Then pag okay ka na-upload mo na lahat, no? You can now jump to offer. Click mo lang yung tab ng offer. Then from there, you can put now the price. Okay, so magkano natin bebenta yung isang bag? Sige nga. I think we can put 15 dirhams, no? Tingin nyo guys. Example lang naman. By the way, seller SKU guys, since naka-generic siya, no? Automatically si Amazon na yung nagpo-provide nung SKU. Okay, pero kung naka-systemized kayo, you can put your SKU for each products. Okay, but again, you don't have to put SKU kapag puro lang kayo product list na wala kayong sariling item. And then price, you have 15 dirhams per bag. Okay, quantity, ibig sabihin niyan, ilan ba yung stocks na on hand mo? So I'll put maybe let's say for example 50 items ang on hand ko. For example lang ha. And then condition, of course, new. Okay? Dito guys, palaging nagkakamali yung mga nagpa-product listing. Paulit-ulit sila sa akin na bumabalik, sir, bakit ng FBA? Sir, bakit ganito, ganyan? So guys, kapag po kayo nagpa-product listing, always choose, kung gusto niyo ng FBA, you can choose Amazon FBA. Ayan, nakalagay, fulfilled by Amazon sa baba. Okay? So, meaning to say guys, yung items nyo, nasa warehouse ni Amazon. Pag ito yung pinili sa baba, yung FBA, fulfilled by Amazon, meaning to say, yung product mo, okay, pinadala mo sa Amazon, si Amazon yung magpapack, si Amazon na lahat-lahat magpa-product label. Ang tawag po doon, fulfilled by Amazon. But kung yung items nyo po ay on hand yun, nasa bahay nyo, nasa pato nyo, tapos gusto nyo kayo yung mag-hand over doon mismo sa Amazon na mag-pick up, yung naka-van, always choose yung FBM or fulfilled by merchant. Ayan, nakalagay dyan. No? Sabi dyan, I will ship this item myself or I will pack this item and Amazon will pick up and ship. So, ayan, error si quantity, I'll put 50 again. Then that's it. Ganun lang kadali. Ganun lang kadali mag product list. But
guys, sabi ko kanina, para ma-optimize natin yung product, no, para mag-rank siya, pumunta siya sa first page ni Amazon para makita ng maraming customer, kailangan natin maglagay ng maraming information. Ang tawag po doon is optimization. Okay, sa digital marketing, ang algorithm namin, ang law namin, or ang rules namin, you have to put as much as key phrase dun sa web page. So same as the Amazon, kailangan maglagay ng maraming information as much as possible. Okay, so pansin niyo to guys, yung tab sa taas pansinin niyo yan. So dito sa gilid guys, makikita niyo dito sa attributes, naka-highlight lang yung recommend. Pero pag clinic yung all attributes, okay, pansinin niyo dito yung nasa taas. Pag clinic ko to all attributes, madadagdagan siya. So mayroon pa siya mga hidden tabs. Ayan, nadagdagan na siya. So sa offer, makikita niyo dyan, no, you can add sale price. So for example, gusto ko siyang i-sale. Okay, naka-sale siya, start date, i-sale natin siya today. Tapos yung end date nung sale, let's say for example, July 5. And then dito sa baba, eto guys, this is only for professional, no. Kapag mayroon na po kayong VAT, no, katulad ko, mayroon ng VAT yung company ko. You can set dito kung magkano ba yung VAT na including the item. So, let's say for example, 10 dirhams plus VAT. So, magkano ba yung VAT ilalagay mo? Diba? So, for example, dito nakalagay dito, set list price equal to 15 dirhams. So, I'll put 15. Okay, so meaning to say 15 inclusive VAT. Okay, so wag kayong malito Wag yun lang pansinin tong anong to. I can still leave this blank, no? Yung VAT na yan. But for us, we are ito recommended nga ni Amazon. Okay, 15 grams. So, yun, quantity 50 pieces on hand. Condition is new. Okay? Okay, sa condition note, wala naman kayo pwedeng ilagay dyan. Maximum order quantity. Ilan ba yung pwedeng orderin ng isang customer? So, maximum po, siguro, para maiwasan din po natin yung pag-hoard, katulad po yung na-hoard na spam sa Almaya, no? Dapat meron din tinatawag na maximum order quantity. Diba? Sino dito yung narinig yung nag-hoard ng mga spam? Narinig niyo ba yun, guys? So, dapat meron din silang yung maximum order quantity, no? Na per kabayan, yung mga bibili ng spam. Meron lang at least tigda-2 or tigda-4, no? So, dito sa Amazon, meron din pong ganun para maiwasan yung hoarding, no? So, sa akin, I will put siguro 5 plastic bag. Pwede kayo mag-order ng plastic bag dito sa shop ko ng maximum 5 lang. Okay? Pero kung marami kayong stocks, no, you can put 10. So, every customer, they can purchase 10 pieces of plastic bags. Okay? So, lagay lang natin 4. Okay? Handling time. Handling time meaning to say, ilang araw ba bago ma-ship yung item? Okay, I'll put siguro 3. 3 days. Okay, so once na may order kayo, may nag-order sa plastic bag nyo, then dapat within first day, second day, the third day, papadala nyo kaagad. Yan yung tinatawag na handling time. Nasa sa inyo yan kung ilang days ba mapuproduce yung item. Okay, so since yung plastic bag na yan, na siya, ready-made na siya, pag may nag-order, pwede ko na kaagad siya i-ship. Within just 1 day, pwede ko na siyang i-ship. Okay, so but I will put allowance para hindi din ako mag-ahol. So kung gusto ko ipadala bukas, wala namang problema. So offering can be gift message. Okay, kung gusto niyo daw i-offer yung item niyo na may gift wrap or gift message, no, you can choose yes or no. So I'll choose no. Then yung item daw ba, is it available for gift wrap? No, if you choose yes, then there will be additional price for that, which is I think it's 10 dirhams. Pero yung 10 dirhams na yun, mapupunta sa inyo. So since wala naman gift wrap yun sa akin, plastic bag lang naman, 'di ba? Sino bibili ng Sino magreregalo ng plastic bag ng sa yellow, 'di ba? So I'll just choose no. And then start selling date, no? Just leave it blank. Kasi once na na siya, ma-verify na siya ni Amazon, automatically makikita na siya doon sa Amazon Marketplace. Okay? Then again, fulfillment channel, it should be FBM kapag po kayo yung mag-ship. Okay? If yung items gusto nyo i-ship na papunta sa Amazon, then doon nyo na i-stock yung item, you can also choose FBA. Then, moving forward, guys, after natin sa offer, we can now go to keywords.
Okay, ito yung keywords na kung saan pwede mo ilagay as much as possible yung keywords na related dun sa plastic bag. So, ito guys, yung keywords na to, it can also trigger yung product mo kapag may nag-type na customer, pag na-hit niya yung keywords na to. So, output plastic bag, ice cube, molder, white horse. Unlimited words ang pwede mo ilagay. But, the problem is you cannot repeat the words. So, linagay ko dyan, plastic bag, ice cube, molder, white horse. So, yun lang naman yung naisip ko. So, yun na lang muna ilalagay ko. But, again, you can put as much as many as you want. But iwasan nyo yung repetition. So, images, check mo isa-isa, no? Sa images, meron na tayo kanina. Description, yan, meron tayong description. And you can also now add product features, no? So, sa product features, you can put kung anong ba feature ng ano mo ng item mo. So, let's say for example, lightweight. Let's say for example, yung product mo is BPA free. Itong features na to, yung product features na to, it can also help to attract customer. Ano ba yung feature ng binebenta mo? So, we suggest na palagi kayo maglagay ng features. Okay? Para saan ba yung items mo? Ano ba yung meron sa ibang ano ba meron sa items na to nung wala yung iba? So, yun yung ilalagay mo sa product features. Ano pa ba? Lagyan natin ng elastic, di ba? Kung ano na lang maisip ko. Strong. Yun, strong, pwede, di ba? Or durable. Then pag okay ka na dyan, no, you can now jump to compliance. Sa compliance, wala naman masyado dyan ilalagay. Uh, this is more on, for example, kung may battery yung item mo, then you have to fulfill everything here. Okay? So, wala naman dyan. Registration, di ba? Meron pang regulatory authority, ganyan. So, wala ka naman pwede ilagay dyan. So, you can jump to vital information. Okay? Number of items, ayan. So sa loob ba ilang mga items ang meron? So let's say for example 50 pieces. Okay? And then model number, no? This is only optional. You can put a model number, but kung wala naman, you can leave it blank. Okay? Okay. So kanina basahin ko lang yung comment kanina kasi it's regarding GTIN exemption. Sabi ni Ria, boss, kagabi nag-try ako mag-upload under product ID. May nakalagay na request for GTIN exemption. Lagi ba need nun every time na i-upload? Kapag po walang barcode yung ano or product ID yung items nyo, you always need to apply for GTIN exemptions. Manufacturer part number, ibig sabihin kung for example, yung item nyo mayroong model number. For example, yung model number is katulad nito. Ganyan po yung ibig sabihin ng model number. Then, sabi dito, package quantity, I'll put 1. Okay, so hindi ako maglalagay. Okay, release date, wala naman information about kung kailan release siya. Bata pa ako, release na yan eh. Gumagawa na ako ng yellow na yan noon eh. Then if it is yung product mo, merong material, if it is, sabi dyan, fabric type, no, you can put, let's say for example, cotton, whatsoever. Meron akong video doon sa YouTube channel ko na kung saan nag-upload ako ng different variation. No? Yung in-upload ko is more on t-shirt. So makikita nyo doon kung paano yung variation, how does variation works. Okay? So yun, hindi na natin tatakal itong fabric type kasi optional lang naman siya eh. Okay? Yung next is item display weight. Ilan ba yung weight nun? Yung weight niya makikita mo dito. Ayan, 120 GMS. So, meaning to say, naka 120 grams siya. Okay? So, I'll put 120. Okay? Select mo yung unit. Grams. Item display dimension. Ulitin mo lang yung dimension kanina. It's 30 by 10 centimeter. Then 1 centimeter para sa height. And then, ito yung tinatawag na gross dimension. You can copy the display dimension, no? Or you can add at least 1 centimeter. Okay? 11 and then 1.5. So I'll choose centimeter ulit. Then package weight. So lagay natin 125 grams. Kunwari bumigat ng 5 grams gawa ng plastic. Okay. Then shape, you can also add shape. Let's say rectangle.
rectangle shape. Model year, wala naman tayo nakuha ang model year. Capacity, doesn't matter. Warranty description, kapag may warranty, you can put here if it is 1 year warranty, 2 years warranty. Power source, hindi, wala naman na source yun. So, hindi naman natin kailangan yan. So, all the way down, no, wala na tayong kailangan ilagay pa na, na information kasi hindi naman siya relevant na doon sa product natin. So, you can check one by one yung tab, no? Kung okay na dyan, okay? So, let's check isa-isa. Compliance, description, images, keywords, offer. So, nag-offer tayo ng 10 dirhams. From 15 dirhams to 10 dirhams. And product identity. Ayan. So, bago ko siya i-save or i-save ko na siya, then while waiting, no, we can accept the question and answer. So, save and finish mo lang siya. Antayin mo lang siya bumalik dun sa product list mo. So, it will take time. Tapos, sasabihin niya dyan, magla-live yung item mo within 15 minutes to 1 hour. So, habang hinintay natin lumabas, no, magbasa lang ako ng, ng mga questions. Oops. Ay, nako. So, yun, guys. Yun. So, makikita nyo dito, guys, no? Sabi dyan, White Horse Ice Plastic Bag for Ice Cube. It's already, your updates have been submitted. So, kailangan mo na lang, guys, intayin, maging live na siya sa Amazon. So, mapapansin nyo dito, guys, no? Yung product nyo is naka-incomplete. Tapos, ito yung product nyo, walang image. Don't worry, don't panic kung wala pa siyang images. Kasi po, paminsan, bine-verify pa ni Amazon yan, no? Inaabot po siya within 12 hours up to 24 hours or mahigit pa 24 hours. So, kinabukasan, pwede nyo po i-check bukas yung product na to. Pero wag yung bilhin na kasi wala akong stocks nito, guys, ha. So, pag refresh ko ngayon to, no, tingnan natin kung itong incomplete maging active na. Ayun. So, activated na siya. So, pag clinic ko itong yan, pag clinic ko yan, yung product name, no, available na siya ngayon sa Amazon. But wala pa siyang image. Ayun, no. So, ito yung product features about this item. Ito yung linagay natin kanina. Diba? So, wala pa siyang image. Meron na siyang price, no. Then, ito yung description kanina. So, yun. Live na siya. Wala pang 15 minutes lumabas na kagad. Diba? So, ganun lang po kadali mag-product listing kapag gusto niyo mag-upload ng item, no. Ganun lang kadali. Ito yung maganda dito sa ginagawa natin. So nagtuturo ako ng webinar, no. Tapos at the same time kayo, pag nakapag-start na kayo magbenta, no, nakapag-start na kayo mag-Amazon, at the same time, guys, maghahanap na rin kayo ng mga VA na nasa Pilipinas. So, kumbaga, yung blessing na binibigay ko sa inyo, mabibigay yun din yung blessing sa iba, 'di ba? So makakapagbigay kayo ng trabaho na work from home sa Pilipinas, then kumbaga everybody happy. Ganun lang po yun. Ganun lang. Marami pong magagaling sa Pilipinas na mga virtual assistant, yung mga graphic designer. Kailangan nyo lang siyang i-filter para po mabigyan nyo sila ng magandang trabaho, mabigyan din kayo ng magandang serbisyo. Okay? So I suggest kapag po maghahanap kayo ng VA, punta lang po kayo sa upwork.com, tapos from there piliin niyo lang yung mga nagsisimula pa lang. Then from there matuturuan mo din naman sila kung anong gagawin. Then yung skills nila, yun na yung gagamitin nila. Di ba? So tulong-tulong lang tayo dito. Okay?